of crime causation. So pag-usapan natin yung mga teorya. Sir, what is theory? So when you say theory, it is derived from the Greek word theoria. Theory, which means contemplation or speculation, meaning sabi-sabi. No, it either sabi pa dito, it is a state of statement, mga statement, ideas to explain behavior, events, or phenomenon. So isa itong statements, set of statements, mga ideas, sabi-sabi to explain behavior, katangian, behavior, events, or phenomenon. Pag sabing phenomenon, meaning na nangyayari sa society. Especially one that has been repeatedly tested and widely accepted. So that is the definition of theory. Mga set of statements to explain behavior, events, or phenomenon. Mga sabi-sabi, ideas, haka-haka, mga kuro-kuro, na kung saan in-explain yung behavior, yung events, at saka phenomenon. Meaning nangyayari. Mga phenomenon, nangyayari. So next, theories of crime. Yung teorya, i-apply natin sa krimen. Theories of crime. Pag sinabing theories of crime, it refers to efforts to explain or understand the crime causation. So ito yung mga effort, kung paano natin i-explain o intindihin bakit yung krimen ay nangyayari. Or ano yung reason, ano yung beginning, or origin, bakit nagawa yung krimen. Ano yung mga, di ba? Sabi nga yung theory natin, pag sinabing theory, that is criminogenesis, meaning the etiology, or the etymology, sinugdanan, causes of crime. Yun, that is crime causation. So yung teorya, i-apply natin sa krimen. Theories of crime. Next. Ito na, sabi ko, criminogenesis. Criminogenesis, that is the causes, dahilan, and origin, or yung sinugdanan. Bakit nangyari ang krimen? Bakit nagawa ang krimen? Causes of crime and origin of crime. So meron tayong perspective of crime causation. Pag sinabing perspective, ito yung imong pananaw, pananaw natin. Pananaw, bakit nangyayari ang krimen? Ano yung cause or origin of crime? So we have 6, perspective. So first, we have classical perspective, biological perspective, process perspective, conflict perspective, biosocial perspective. Ito, may nung nagsulod. Biological perspective and psychological perspective. So later on, i-discuss natin siya one by one. Ano yung classical, biological, process, biosocial, and psychological perspective. So guys, napay nag-enter, sige lang, ito lang sa ikon kay sayang po, minaw man sila. So yun yung mga perspective, pananaw, bakit nangyayari ang krimen, ano yung cause and origin of crime. So start tayo sa number 1, the classical perspective. Alam na natin to, yung classical perspective. Diba? We have the classical school of thought, the classical theory. Crime is a product of situational forces. Sabi pa dito, the crime is function of free will and personal choice. Sabi daw na ang krimen is a function of free will. Pag sinabing free will, meron kang kagustuhan. Gusto mo bang makomit yung tama o mali? Kumbaga, meron kang rational being taba. Gamitan natin ng free will. Pag-iisip, either buhato na to ang kung sa'yo maka-benefit sa to, either pleasure or pain. And personal choice. Yan yung tinatawag natin na rational choice theory. Yung rational choice theory or personal choice. Meron tayong free will. Meron tayong freedom to choose either right or wrong. So classical perspective, yung classical focus on
free will. Crime is function of free will and personal choice. Nakommit niya yung krimen dahil meron siyang free will. Alam niya na mali, pero ginawa pa niya ng mali. No? Mo na nga just deserve siya na parusahan. Mano na tawag nga deterrence. Sabi deterrence, that is fear of punishment. Wait lang guys ha. Naglag ang phone guys. So bagura. Sorry guys. Guys ka na, makita guys. Visible na. Yes, sir. Sorry kay na mga technical problem bring aside. So classical perspective, no? Crime is function of free will and personal choice. So sahin ko it emphasized that the purpose of punishment is mainly to deter the occurrence of crime. Pag sabing deter, iwasan, to discourage, no? Discourage, iwasan natin na mangyari ang krimen. The three principles of punishment that became the trademark of Vicaria's classical deterrence doctrine. So include the swift, the certain, and severity. So ito yung tinatawag din na CSS or CSC. Not Civil Service Commission na, but CSC or CSS or SCS, the swift, the swiftness, the certain, the certainty, and the severity. Sir, ano yung mga tatlong trademark ni Vicaria o yung three principle of punishment that became the trademark of Vicaria's classical deterrence doctrine? Una, pag sinabi ng swift, meaning mapadali, no? Mapadali or fast, occurring suddenly or within a very short time. Meaning, kung maganahan mo tawag nga para ma-deter ang krimen, dapat swift, no? I-swift ba? Dapat in a very short period of time, ma-prevent na to ang occurrence of crime. That is swiftness, no? Swift. Mabilis, no? Mabilis. Swift. Next, certain. Sir, ano yung certain? People must know they will be punished for their illegal behavior. Tiyak, no? Tiyak. Certain or tiyak. No, sabi pa nga, na-explain ko kahapon, kagabi, yung CSC, yung celerity, severity, and certainty. Ano daw yung importante ng element sa tatlo? The certainty, the swiftness ba, or the celerity? Yung importante na element is certain. Useless ang punishment, no? Yung kung severe man na siya, severe man good, halimbawa, reclusion perpetua, death penalty. Kung dili mo madakpan ang usa ka tawo nga na-commit og krimen, no? So useless kung dili madakpan. Mo nga nangitaw nga certain, people must know they will punish for their illegal behavior. Kapamas Luzon, Visayas, Mindanao man, dakpan jud ka. Nadyo kay punishment, no? Punishment para parusa. Uses ang severity, kung di mo madakpan ang usa kriminal. Uses ang swiftness, pinapaspas ang criminal justice system. Kung importante yun ang certain, tiyak. No? Ito pa, sabi dito ang certain, that they cannot evade the strong arms of the law. Wala kang takas. Ang Luzon, Visayas, Mindanao ka man, kulong na talaga, dakpon yun ka. No? That no one may take a substitute for the punishment. So ito na yung no proxy. That no one may take a substitute for the punishment of the one who violated the law. No proxy, certain. No? Certain. No proxy or certain. For yung no proxy, it must be personal. Guilt is personal. No proxy. Yung certain, tiyak, Luzon, Visayas, Mindanao ka man, dakpon jud ka. That they cannot evade the strong arms
of the law. So ano yung severe? The word severe must be severe enough to outweigh the rewards of the legal action. Kumbaga, yung consequence, yung parusa ay severe. Halimbawa, nakapatay ka, o yung penalty, o yung parusa is kamatayan. O yung severe, di ba? Maging takot. Kumbaga, it will be better na ang mga criminal or yung mga would-be criminal, or like for example, kita, yung mga potential offender, tayo ha, mga would-be criminal. Pag sabing would-be criminal, yung mga future offenders. Yung mga potential offenders, mga would-be criminal. That is generic deterrence or general deterrence. Yung deterrence daw ay para sa atin, yung mga would-be criminals. Matakot tayo kasi yung parusa, kamatayan. Pumatay ka, parusa, death penalty. Nagnakaw ka, ang parusa, death penalty. Di ba, severe? Di ba sa atin, meron tayong deterrence. Takot tayo na mag-commit ng krimen kasi merong parusa na kamatayan at is severe. No? Yan yung CSC or SCS, the swift, mabilis. Mabilis yung criminal justice system. Dapat within a very short period of time, dapat manakpan na ang criminal, manakpan na ang offender. Next, certain that they cannot evade the strong arms of the law. No? Luzon, Mindanao ka man, liable jud ka, pangitaon jud ka. And severe, yon. The penalty must be severe enough, no, to outweigh the rewards of the legal action. So yan yon, take note niyan kasi lumabas yan. Ano yung importante na element sa tatlo? So 1,000 stars, certain or certainty, tiyak, that they can be evade the strong arms of the law. So yan yung classical, meaning parusa talaga, parusahan, no? Parusahan, punishment, free will, personal choice, free will. Next, biological perspective. From the word biological, crime is a product of internal forces. Di ba? Biological, meaning sa loob. Internal forces. Ikaw, sa loob. No? About personality, genetics, chemical, neurological. No? Kumbaga, yun yung mga factors na maka-apekto na ang isang tao mag-commit ng krimen. Sabi pa dito, that crime is a function of chemical, neurological, genetic, personality, intelligence of mental traits. Halimbawa, gumamit ako ng chemical. Halimbawa ng chemical, droga. Gumamit akong drugs, di ba? Na-discuss ko ito, the drugs, yung mga abuse, dangerous drugs. Gumamit ako ng sabu. Nakapatay ako, ng rape ako. That is chemical. Nakakapekto yung mga pinitake ko, yung mga chemical na take ko, mga nainom ko, at nakakamit ako ng krimen. That is chemical. No? That is internal forces. Kumamit ako ng drugs, nakapatay ko. Kumamit ako ng drugs, nag-rape ko. Diba? Kumamit ako ng drugs, naglulo ko. Diba? Sana nawa. That is chemical, meaning biological. Pag sinabing neurological naman, ito yung mga neurons, di ba? Mga neurotransmittal, di ba? Genetic. Diba? Genetic, meaning mga namamana. Halimbawa, yung father mo is merong personality disorder, napasa sa mo, no? Passed down. Transmission of mga traits. Yun. Mamaya, discuss natin yung mga genetics, yung heredity. Mamaya, discuss na. And personality. Sabi personality, yung ikaw, katangian mo, personalidad mo. Halimbawa, meron kang sakit, personality disorder, no? Psychotic, ba? Neurotic ka na tao. Intelligence, yun, low IQ, meaning bobo, di ba? Kasama mo, bobo, no? Kasama anak gani, low IQ, dili kasabot, no? Kasabot, imong badlungon, kahit yung ulo, low IQ, o mga mga wala lang eskwela, mga kumaga yung mga less talaga, no? Yung mga nandiyan yung tao nga mga low IQ, no? Yung mga susud pa samton ba ang sa istoryahan nimo, tudluan nimo. Wala jud, mahirap talaga yung mga low IQ. Because low IQ, ang term gani nila, na phrase na low IQ can cause ba to? Something ana, causes criminality. That is low IQ theory. That is the nature theory. No? Mamaya, discuss na, this nature versus nurture theory. So, yan yung biological, meaning internal versus biological. Nakakapekto yung mga chemical, neurological, genetic, personality, intelligence of mental traits. Di ba? Nakuha niyo, biological sa sarili. The focus of the study is mainly on the individual person itself.
And it may answer the question why a person becomes a criminal. Di ba? It may answer the question why, bakit yung tao naging criminal? Dahil sa nag-take siya ng drugs, meron siyang sakit sa pag-iisip, no? Intelligence, low IQ yan, genetics, yung father yan, criminal, baka namana, no? That is biological perspective. Nakuha, proceed. Number 3, process perspective. Pag sinabing process, crime is a product of socialization or interaction of one person to another. On the word process, natututunan natin yung criminal behavior through socialization or interaction to another person. That is process perspective. Nakukuha, meron tayong DAT or differential association theory. No? DAT or differential association theory. I think pamilya yan, yung Edwin Sutherland, that the criminal behavior can be learned through socialization or interaction of one person to another. So halimbawa, no? Si Chua, no? Si Chua, taga Lubugan, masama taga Lubugan. And then asay mga barkada, mga adik, no? So, mga drugista, ano pa, mga snatcher. So always interact dito, naga-socialize. So later on, kadugay na kadugay, nakuha niya yung mga criminal behavior, no, sa mga barkada, na-implementahan siya. So that's why yung crime or yung criminal behavior is napapasa or nakukuha mo, na-influensyahan through socialization or interaction of one person to another. Meaning, na-process, natututunan, ma-learn mo through socialization or interaction. Next. O yan yung DAT ha, DAT, differential association theory, that criminal behavior can be learned through socialization to other person. DAT by Edwin Sutherland. Next, so what is conflict perspective? Pag sinabing conflict, causes of crime is based on economic and political forces. So anong halimbawa nito? Yung Karl Marx theory. Alam niyo ba yun, yung Karl Marx theory? Yung, kalimutan ko, capitalist, no? Yung capitalist theory. Kalaban yung bourgeoisie at saka yung mga proletariat. Yung sinabing bourgeoisie, yun yung mga mayayaman, yung mga upper class. Proletariat, ito naman yung mga pobre. On the word P. Poor. Proletariat. Proletariat. Proletariat, meaning P. Araw, P. Start with the letter P. Poor, pobre. Pobre. Yan lang, yan yung mga mga technique. P, pobre, poor, pobre. Yung bourgeoisie, yung B, yung spelling yung bourgeoisie or bourgeois, no? Depende man na, may oral citation sa board exam, o bourgeois, o B. Ano yung B? Mga big time. Mga big time. Diba? Mga billionaire. Diba? Ito yung mga upper class. Ito yung mga manager. O yung mga pobre, yung P, ito yung mga workers, no? Meaning na ay competition. Crime is a function of competition for limited sources and power, di ba? The more nga na-power si bourgeoisie, gina-underestimate niya si proletariat. So guon lang niya na, wala may power, kami ang na-power, kung di mo niyo sundon, kulatahon ta mo, no? Ipapanish ta mo, pakulong ta mo, papatay ta mo. Because na power, wala na competition, mo na tawag nga yung mga dato, kalaban dito ang pobre, no? Mamaya later on discuss ito what is the cultural deviance theory. Mamaya mas nindot ang explanation mamaya. So at least lang na mo yung mga brief, no, mga ginagmay nga information para mamaya tuloy-tuloy ta about the conflict perspective, no? Pag sabing conflict, merong war, merong clash, clash, conflict, away ng dato yung mga upper class versus yung mga pobre, yung mga lower class. Conflict perspective. No? Economic, political force. Next. Biosocial perspective. Sir, what is biosocial perspective? Ito, dalawa na. The bio and the social. Biological and sociological. Sino makasama sa Sir, so bio, social perspective. Guys, na dunggan pa ba or wala na? Good sa master. Dungog Ingnan ako. Og nga lang kuan na kusog ay kanang paspas sa kayo.
Medyo taas-taas pa. So, biosocial perspective, let's back to the ball game. Break time muna to ganina. So, balik ta. Biosocial perspective, dito lang, nakakapekto yung bio at saka yung biological at saka society or sociological. So ito, it seeks to explain of antisocial behavior such as aggression and violence by focusing on the physical qualities of the offenders. So antisocial behavior, nakakapekto na yung bio, means sa loob, at yung sa society, meaning sa labas. Oh, focus, ano ito? It concentrated mainly on the three areas of focus. Una, the biochemical, ayun, yung diet. Sample, naggamit tayo ng nag-diet ta, diba? Kumain ta, genetics, sa genes, hormones, and environmental contaminants. And sa neurological naman, sa brain damage and genetic inheritance. So yung biological, dalawa lang ito, the biology sa loob, sociological sa environment. Ito, environment sa labas. Biological, sociological, bio-social perspective. Antisocial behavior such as aggression and violence by focusing on the physical qualities of offenders. Next, psychological perspective. Criminal behavior was the product of unconscious forces operating within a person's mind, meaning sa utak. Psychological, psych means brain, no? Brain, psych means brain. No, yung iniisip mo. Maawa, makapekto yung pag-iisip mo. No, may sakit ka sa pag-iisip. No, insane ka ba? Imbecile ka ba? Mga feeble-minded, no, mga person. Yan yung psychological perspective. Yung utak, makapekto yung utak, yung brain ng isang tao. Meron siyang kuan, no? Meron siyang sakit, no, sa utak. Yun yung magkakaroon ng krimen dahil sa kanyang pag-iisip, di ba? Yung mga buang, yung mga ano ba, imbecile, no? And psychological perspective. Next. So ito na yung mga general theories of crime causation. So madami-dami ito, 10, and i-discuss natin one by one. Una, classical theory, biological theories, psychological theories, sociological theories, economic theories, the bio-psychosocial model, or ito yung tinatawag natin na integrating model. Masabi integrating, tatlo na. You have the biological, psychological, and sociological model. Next, political, social conflict theories, developmental theories, theories on women offenders, ecology or environmental theories of crime causation. First, balik tayo sa classical theory. Alam niyo to. People exercise free will and thus completely responsible for their action. So meaning, yung krimen ay yung tao nag-exercise ng free will. Meaning, alam niya yung tama at saka mali. Alam niya ng tama, alam niya yung mali, na gumawa ng krimen, pero nag-commit pa rin. So that is classical theory. So responsible sila sa kanilang action. Regardless sa age, sa sex, ano pa, sa gender, sa race, and so on and so forth, as classical theory. So under classical theory, merong rational choice theory, di ba? Personal choice, meaning ang isang tao daw, meron siyang choice. Meron siyang sariling decision, no? Choice, alam niya. Kung baga, gusto niya ba, either right or wrong. So RCT or rational choice theory, ito yung tawag, the modern name of classical theory. Modern name of classical theory. Pareho lang. Modern name ng classical theory. Classical theory. Ito yung modern name. So bakit modern name ng classical theory si RCT or rational choice theory? The view that crime is a purpose of decision-making process. Meaning, meron siyang free will. People exercise free will. And which the potential offender weighs, tinitimbang, kinakalculate yung mga potential cost and benefits of an illegal act. Meaning, kinakalculate niya, tinitimbang niya yung mga makaka-benefit sa kanyang illegal act. Halimbawa, si Brent, no? Halimbawa si Brent,
Gutom. Gutom si Brent. Walang pera. Or poverty. No? Pobre si Brent. Iyang timbangon, kung mapasmo ko or mangawat ko, di ba? Ano ba? Bangon niya, sino makabenefit niya? Kung mangawat ko sa 7-Eleven, mabusog ko. O di po mangawat, mapasmo ko. So ginatimbang niya ang mga potential costs at saka potential benefits of an illegal act. Alam niya na illegal act, yung pag-rob or yung pagkawat, no, pag-theft, pagkuha ng property or anything or food sa 7-Eleven, pero ginawa pa niya rin. No? Alam niya yung wrong at saka yung right. Pero maka-benefit sa kanya. That is rational choice theory. No? That is the modern name of classical theory. Modern name of classical theory. Same pa rin. People exercise free will and they are completely responsible for their action. Alam niya ni mali, pero naka-benefit man sa yaha. Kumbaga, ginatimbang niya yung maka-benefit sa kanyang illegal act. Next, number 2, routine activity theory, yung RAT, according to Marcos Fellon and Lawrence Cohen. So, I think alam niya to, yung routine activity theory, yung RAT. Crime is a normal function of the routine activities of modern living. Offenses can be expected if there is a motivated offender and a suitable target that is not protected by capable guardian. Sir, ano yung routine activity? From the word routine, meaning kung ano yung activities mo na palagi no, yung ginagawa. Halimbawa, magkaiba yung lifestyle theory at saka yung routine magkaiba. So, routine activity theory, merong 3 elements. Focus tayo dito. Yung motivated offender, suitable target, and not capable or not protected by capable guardian. Halimbawa, analogy, situation. Si Ma'am Hale, no? Si Ma'am Hale, sexy, maganda, and tagalaas, na cellphone, iPhone. Gusto mag ito, iPhone 16, no? 1 terabyte, fully paid, cash to cash, di ba? So, siya lakaw-lakaw, no? Siya pagkita siyang kwarta, pagkita siyang alahas, ano ba? Na si Brent o si Chua, pag uy, tol, chicks tol, gwapa tol, yan ay alahas tol, cellphone, gold pa. Tanong, si Brent at si Chua, ano ang tawag sa kanila? Sa 3 element, sino sila? Sila ay mga motivated offenders. Sila ay mga motivated offenders. Meaning, sila ay mga offender. Possible na mag-commit, no? Ng krimen. Dahil, meron silang intent. No, maganda tol. Maganda, sexy, maraming pera, may iPhone. Si Ma'am Hale naman, siya naman ay suitable target. Meaning target siya yung biktimahin. No? Bibiktimahin. Kasi yung nagpakita ng cellphone, alahas, mga pera, kwan kayo ba? Kwan kayo siya beauty, no? Elegant kayo. Uy, watunan kayong bracelet, gold. So, Ma'am Hale is a suitable target. And, walang tao. Si Ma'am Hale, naglalakad, walang tao. Walang CCTV yung lugar. Diba? Nasaag lang siya dito. Halimbawa, niagi sa kwan, sa Dalyaw, no? Ngit-ngit kayo dito nga time. That time, ha? So, wala mga tao, wala mga pulis, wala mga security guard, no? Wala mga CCTV. And, niagi siya. Magagi niya. Sila Chua, sila Brent, mga trauma, sila Clemente. So, pag present yung 3, yung motivated offender, suitable target, and not protected by a capable guardian, matik, crime will occur. Crime will exist. Pag 3 elements present, matik, crime will occur, crime will exist. Pero sir, what if mawawala yung motivated offender? Crime will not exist. Crime will not occur. Dapat yung 3 element, present yung 3 element. And routine activity theory, 1,000 stars sa board exam. 1,000 stars sa board exam. Yan yung tinatanong sa board exam, routine activity theory. Balik-balik yung routine activity theory, di yan mawawala sa board exam. Ito na.
Motivated offenders, o sila Brent, no? Sila Kuan, sila Chua, yung mga tropa. And then, si Hale. Yun, si Ma'am Hale na ay napay kalahas, may kwarta, may cellphone, nakadakpan pa, na-heels pa. Dapat yung bungod si Ma'am Hale. Ang tawag sa kanya is suitable target. Tapos sila Chua, mga ma-assignaw. And then, walang pulis, walang CCTV, walang gwardya, walang ibang tao. Automatic, pag present yung tatlo, crime will exist, crime will occur. That is routine activity theory. Question. Ang sagot. Si, sir. Ano yan? Charlie, sir. Charlie? Sagot sa mock board exam, Charlie, para sira ang buhay mo. Tanong nito, applying the routine activity theory, which may aptly consider to Jose and his fellow adolescent. Meaning, ano na yung role ni Jose at fellow adolescent? Sila ay motivated offenders. Yes. Jose and fellow adolescents. Sila ay motivated offender. Sa halimbawa, si Kuan, yung suitable target, yung mga mayayaman, adjacent environment, yung mga subdivision, yung mga upper class or middle class, ito naman yung mga suitable target nila. Kasi si Jose at si fellow adolescents, sila ay mga motivated offenders. So, walang capable guardian. Dito, not regularly patrolled by policemen. Yan yung capable guardian. Kasi wala, not regularly, meaning walang mga patrol, walang mga policemen, walang mga tanod. Yan yung mga capable guardian. Ito yung mga tanong sa board exam. Board question isa. Kaya 1,000 stars sa board exam. 1,000 stars sa board exam. Jose and his fellow adolescents, sila ay mga motivated offender. Living with economic difficulties, meaning mahihirap, pobre, poverty. Poor sila. Puro sila bay, pobre bay. Economic difficulties. Naghihirap. Mga dugyot, mga marilita, mga dukha. Mga ampas lupa. Nangyana ba? Economic difficulties. And engage in some unlawful activities. That is motivated offender. Stable target. Ito yung mga mostly ang nanirahan, mga middle and upper class. Mga mayayaman. Not capable guardian naman, ito yung not regularly patrolled by policemen. Kasi yung mga capable guardian, ito yung mga tao na nagbabantay. Halimbawa, yung police, guardia, CCTV, and people nga nagatanaw sa mga. That is mga capable guardian. Parents, di ba? Guardians. The word guardians. Nagbabantay. That is, anong sagot? Alpha. Alpha. Yan yung tanong sa board exam. Kaya 1,000 stars, 1 million hearts sa board exam. Actual board question. Actual board question. Nakuha niyo guys. Ano si Jose at saka si fellow adolescent niya? Yes, sir. Sir, Bakit sagot niyo suitable target? They are not suitable target. They are motivated offenders. Yan yung mga tanong. Situational, application type. Hindi tinanong yung routine activity theory, pero yung concept. Yung application. Ano yung konsepto ng routine activity theory? Diba? Merong tatlong elements. Motivated offenders, suitable target, and capable guardian. Sir, kanina, meron tayong routine activity theory. Ito naman, we have lifestyle theory. Lifestyle theory, people may become crime victims because their lifestyle increase exposure to criminal offender. Lifestyle. Lifestyle. Yung tao daw, magiging biktima because of their
lifestyle na expose sa mga criminal offenders. Sir, ano yung example? Halimbawa, si Ma'am Hale at saka yung si Ma'am Pilapil, no? Maganda, no? Mga dalaga, mga college girls, no? Sila ay always nag-bar, no? Mga party girls, for example, mga party goer. Every night, nag-adtog babalik, nagalaag sa ano ba yung mga taga Salubugan, no? Sa barcode. Here comes na yung mga lalaki, no? Yung mga lalaki, yung mga taga Lubugan, no? Purokpor, nagkatambay sa Purokpor na unlighted, meaning wala suga, sa kilid-kilid lang ba? Yaagi sila, Ma'am Hale. Pag uli sa balay, sample, around, alauna na, alas 2 sa kadlawon. Niuli na sila, Ma'am Hale, o si Pilapil. Sexy, siyempre, nakabargi kan good. And 2 a.m. na sa kadlawon. May mga criminal offender, yung mga motivated offenders, nasaag sila sa wrong place. Kasi, siyempre, Proc 4 na, no? Meaning, daghan mga bugoy. And, ang oras, alas 2 sa kadlawon. Tungkol silang lifestyle, nagasisag inom, alak, laag diri, na-rape sila. No, na-rape sila, syempre, mga babae, gwapa, na. Una-una sa mga lalaki, alam niya ba, masexy. So, what if, ato ning ganun sila? What if, ato ning ilabtan, ato ning, i-murder, ato ning ipatjaman sila. So, tungkol sa mga lifestyle, na-expose ka sa mga criminal offenders. Party goer ka, nag-auli ka alas 2, nag-auli pa jud ka sa nag-agi pa ka sa Lubugan, Proc 4, mga delikado kayo, ngit-ngit, unlighted ya, away suga. No, expose ka sa mga criminal offenders. So that is lifestyle theory. So keyword nyo dito, wrong place and wrong time. Wrong place and wrong time. Wrong place, Proc 4, Lubugan, unlighted, walay suga. Wrong time, alas 2 sa kadlawon, ting-uli pa ba na? Kung lifestyle mo na, everyday ka mag-uli na, kadlawon na, possible na mahimo kang biktima because of your lifestyle. Ang tawag dyan is lifestyle theory, 1,000 stars sa board exam. Wrong place, wrong time. Next, general deterrence and specific deterrence. I think alam nyo na to, yung general at saka specific. Pag general, a crime control policy that hinge on the fear of criminal penalties. Halimbawa, di ba? Yung mga potential law violator, tayo, yung mga would-be criminal o yung mga future offenders, possible na pwede mahimong criminal. Kita, mga potential law violator, nga mahadlok sila, no? Mahadlok sila nga nag-aag penalty, na maparusahan, di ba? Halimbawa, naigikuan, no, naigipatay because ng rape. Isa may mo commit og crime mo ginanagot, no. Wag na kay fear of punishment ba. Pero naga-focus sa mga would-be criminal. Sabi dito, general deterrence measures such as long prison sentences, ayun, reclusion perpetua, for violent crimes, nakapatay ka, pwede perpetua, are aimed at convincing the potential law violator. So, sino yung mga potential law violator? Tayo. Yung mga would-be criminal, mga potential law violator. That the pains associated with crime outweigh its benefit. This general deterrence. Yung specific deterrence naman, sir, a crime control policy proposing that punishment be severe enough to convince convicted offenders never to repeat their criminal activity. Yung specific deterrence naman, naka-focus on, ano yan? Focus on convicted offender. Convicted offender. Yung mga nakasala. Halimbawa, severe ang parusa, kulong 40 years. Never to repeat their criminal activity. Specific, focus on convicted offender. General, focus on potential law violator. Para mabigyan sila ng takot to give lesson. That is deterrence. Sir, next, we have victim precipitation theory. So what is victim precipitation theory? When we say victim precipitation theory,
people may actually initiate the confrontation that eventually leads to their injury or death. So meaning lang nito by yung mga biktima daw, no, extent to which a victim is responsible for his or her own victimization. Kumbaga, yung mga biktima ay nakagawa, no, kumbaga nasa sila nahimo nga action and responsible ba sa ilang own action, no? Ito, victim is responsible for his or her own victimization. So anong halimbawa? Ay yung victim precipitation pala, meron dalawang yung mga under ng victim precipitation theory. Meron dalawa. Pag tinanong sa mockboard nyo ba, ma'am and sir, pag theory gani, sagot nyo victim precipitation. Pag theory. So, sample this theory, people may actually initiate the confrontation that eventually leads to their injury or death. Pag theory ang tinanong, sagot kayo victim precipitation theory. Pero pag hindi theory yung tanong, it's either victim facilitation or victim provocation. So balik na diri sa A o B. Dito muna tayo. So victim facilitation. Sir, what is victim facilitation? Occurs when a victim unintentionally makes it easier for an offender to commit a crime. Or a victim may, in this way, be a catalyst for victimization. So what is catalyst? When say catalyst, yan yung kapabayaan, katangahan. No? May nagawang kapabayaan, may nagawang katangahan si victim, kaya siya ay naging victimization, na-victimize siya. Sir, halimbawa ng victim facilitation. Si Chua, no, halimbawa si Chua, siyempre si Chua na sakyanan, na dato, na BMW, yanihunong sa kanto. Pag unong sa kanto, paggawas niya sa iyang sakyanan, nagpalit sa oguan, nagpalit sa buko, iuhaw. Nakalimot si Chua, open iyang door sa iyang sakyanan. Nadito ang cellphone, ang kwarta, mga lahas, nadito So, pagbalik ni Chua sa sakyanan, wala na yung cellphone, wala na ang kwarta, wala na ang lahas. Because of catalyst, negligent, katangahan niya. Catalyst, katangahan, kapababayaan for victimization. May nagawa ka, responsible po nimo. Diba? Ako, diba? As what I said kanina, yung victim precipitation theory, victim is responsible for his or her own victimization. May nagawa siya, responsibilidad siya. Tanga siya, no? Tanga kasi tawag ni Chua. Kaya nawala yung cellphone, nawala yung alahas, ang tawag sa kanya, tanga siya, no? Tanga. Catalyst for victimization. Pag yan tinanong, ang sagot, victim facilitation. Si victim unintentionally make it easier for an offender to commit a crime. Meaning, tungkol siya katanga, unintentionally, yung offender, nagawa niya easier na mag-commit ng krimen. Siyempre, sabi ni Kuan, sample, ang offender si Brent, no, or si Brent ang nag-offender, ay, grasya na sad, ay, kwarta na sad, cellphone na po, iPhone, di ba? Bago na po. Di ba? Ayan na po, scatter na sad. So that is victim facilitation. Catalyst meaning kapabayaan, katangahan. So naging biktima si Chua, victim facilitation. Sir, how about victim provocation? From the word provoke, meaning occurs when a person does something that incites another person to commit an illegal act. So ano yung ibig sabihin ng provocation? Meaning, nag-incite ka, nahagit nimo, na-provoke nimo sa tao to commit an illegal act. Halimbawa, chuy ka, si Chua, chuy. Yan na siya sa kuwa. Bit, bagay ta bit. Nya ako, dako mong Chua. Bukbok na sa Chua. O di, that is victim provocation. Gi-provoke ko niya, gi-incite ko niya, nakulatahan ako sa Chua. Example lang that is victim provocation. Victim provocation. O ano pa? O si Kuan, Clemente. Si Clemente, nagpatuchoy si Clemente diya. Nya na si Brent. Nya si Brent ay taekwondo. O di nabali-balian niya si Clemente. Provoke, incite another to commit a crime. An illegal act. So yan yung kaibahan ng victim facilitation, victim provocation. So pag theory ang tinanong, sagot nyo, victim precipitation theory. Huwag kayong makalimot, Huwag kayong kalimot.
Yan yung victim precipitation theory. And meron siyang under, dalawa, victim facilitation at victim provocation. Next. Ito, lumabas. August 2023, CLE. Presko pa kayo ba eh. Before Samoa niya, before Samoa. Meaning, sa August, kay February bang ko. Team precipitation. D, Ay, sir. facilitation, facilitation. Facilitation, sir. Facilitation. That is, Letter D. Ay, that catalyst. is facility. Yun, very good, very good. That is Delta victim facilitation. Diba? Motorists, sometimes forget to lock their vehicles or may unintentionally leave their cellular phones behind. Ayun. Yan yung example ko. Ang tawag sa tanga siya. Victim facilitation catalyst for the victimization. Victim facilitation. Diba? Basic na ano. Maniwan na ito yung crime ninyo. Next. 5. Dili lang siya intended for mock board. Magamit yun sa board exam. Because this PowerPoint, gamit na ko ni on my review. No? So, during review, preparation sa akong board exam, morning gamit na ko. Isa. Next. Sir, incapacitation theory. So, what is incapacitation theory? Sabi dito, reduction in crime rates are achieved through higher imprisonment rates since the offender cannot commit new crimes while incarcerated. So, ano ibig sabihin? Meaning daw, bababa na yung crime rate, reduction of crime rate are achieved through higher imprisonment rate. Bababa yung crime rate kapag maraming nakakulong. Sir, bakit madaming nakakulong? Baga, maraming nakakulong, sino yung mga nakakulong? Yung mga offender, yung mga kriminal. So that, bababa yung crime rate. Mo nang mas better nga ikulong sila para bababa yung crime rate. O kinsa may mag-commit og another crime kung ang mga kriminal na nasa kulungan. Di ba? Bababa yung crime rate. So that is incapacitation theory. Sir, what is incapacitation theory? Anong other term, sir? That is imprisonment. Imprisonment. Meaning, pagkakulong. Sir, kung wala sa MacBoard, sir, imprisonment, ano yung ibang tawag? Incarcerated or incarceration. Ang ibig sabihin ng incarcerated, pagkakulong. Kulong ka. Incarcerated ka. Imprison ka. Kulong ka. Incapacitate ka. Kulong ka. Sir, kung wala na ba ang incapacitate, sir? Wala incarcerated. Wala imprisonment. Ano the term, sir? Commitment. Commitment. Pag sinabing commitment, ikukulong ka. Ikukommit ka sa jail or sa prison. Commitment. Mukha na natin ito nga, commitment order. No? Kahapon, I think kung yung pumasok dito, alam nila yung commitment order, yung mitimus, yung pagkakaiba, ano yung process ng provision, and so on and so forth. Nandun na talaga, no? Sayang, wala na yan ito kahapon ng mga student. I think, ikapoy po sila. So, proceed tayo dito. Commitment, other term, incapacitation. Sir, kung wala na po ang incapacitation, ano yung other term na po, sir? That is, isolation. So, ibig sabihin na isolation, meaning i-isolate ka. No? Tanggalon ka sa community. Isolate ka sa kulungan. Kulong ka. So, yan lang. Yung mga other term for imprisonment, incapacitation, imprisonment, incarcerated, commitment, and isolation. Behind bars. Yun. So, nakuha na incapacitation, bababa yung crime rate kapag mataas yung imprisonment rate. Kasi, nakakulong na yung mga kriminal. O sino pa yung gagawa ng mga kriminal ay yung mga illegal act kapag yung mga kriminal is nakakulong na. So yan yung incapacitation theory. Mas mainam na ikulong sila para bababa yung crime rate. So balik tayo, biological theories of crime causation. So pag sinabing biological, meaning it refers to the set of theories that point to physical, diba? Katawan, body, and physiological. Ano yung physiological? Yung parts of the body, no? Sa loob ng katawan, yung digestive system, yung mga bone natin. Physiological meaning sa loob ng katawan. And other natural factors that causes as the cause for the commission of crimes of certain individuals. So biological meaning internal, sa loob. So this explains the existence of criminal traits, associates an individual's evil disposition to physical
disfigurement or impairment. Ayun, kapag meron kang mga physical disfigurement, no, sabi pa nga ni Cesar Lombroso na ang isang tao daw is a criminal, ano yun? Criminaloid ba to? Or malimutan ko. Born criminal. Born Eh, criminal. meron siyang, very good. Meron siyang 5 atavistic stigmata. Na huwag niyo kalimutan yung mga basic na mga concept, no, labi na sa criminology, introduction to criminology. Naganyan ba mo labas? Naganyan mo gawas ana. So, physical disfigurement and impairment. Yun. Sa lumloso, kung kulang daw yung mata, gamay mo mata, isa dako, criminal law ka. Dako imong dunggan, no? Criminal law ka. Ano pa? Imong jaw, na, dako ang ngipon, no? Dako ang ngipon, dako ang ilong. No? Mga disfigurement ba? That is biological theories of time causation. Tanong, what theory focuses on genetic factors? Moto sa biological. C, sir. C. That is C, sir. Biological. That is biological, biological genetic factors. So pag genetic factors gani, wag na magsikantot. Sagot, Charlie. O classical. Alam niyo na yan, no? Free will. Psychological, brain, sociological, environment. Ito na yun, biosocial theory. So, biosocial theory, dalawa lang, biological and social basis. Ito. So, what is biosocial theory, sir? Children born into disadvantaged environment often do not have the social and familial support they need to overcome their handicaps. So, lack of family support can have long-term physical consequences. So, no, labi na ka ng ang bata, no, nga didako sa labi na sa mga lack pa ng broken family, ano na ba? Makapekto jud. Sabi pa nga dito, no, nga biosocial theories believe that it is the interaction between predisposition and environment sa kanyang criminality. Halimbawa, wala siya family support, broken family, lack of family support. Siyempre, mangita din ang bata na. Muna nga, kung walay love ang family, labi na kulang og love sa parents, itong bata daw, mahimo siyang kuan, no? Mahimo siyang criminal. No? Labi na sa kuan, mabinuang siya. No? Labi na sa babae, mabinuang tong bata to magkadako. Mabinuang siya sa babae, mabinuang siya sa lalaki, kay wala man siya family support. No? Lack of family support, love sa iyang parents, longing siya ba? Pero pangita sa mo nang rape siya, no? Diba? Wala siyang katilog, mga inana, mga ginang ipangga siya, muna manakit siya, mangulata. So yan yung biosocial theory. Bio, sa loob, social, sa environment. Kaapekto yung environment, no? Sa pag-commit ng krimen. So biochemical, na-discuss ko na ito kanina. So the biochemical meaning, yung crime is especially violent kapag no, pag-take in ng vitamin, hormonal imbalance, food allergies, yun. Diba, yung mga vitamin, nasobraan ka, no, sa vitamins, nag-diet ka, o nag-take ka ng drugs, o meron kang allergy, o yung mga idiosyncrasy, o yun, food, hormonal imbalance. So, pag nakita nyo na ngayon, mga diet, vitamin intake, hormonal imbalance, food allergy, nagot kayo, biochemical. And biochemical, meron tayong Katarina Dalton's study of menstruation and crime. So maganda ito, no? Yung study of menstruation and crime by Katarina Dalton found that nearly half of the crimes of her sample of female inmate had occurred during menstruation and pre-menstruation. This is also called as pre-menstrual syndrome. So yung mga babae daw ba, yung mga female offender, nagkukumit ng crime, meaning tataas yung opportunity na commit ng krimen because of menstruation period or pre-menstrual. And I believe, tinuod yun isa, no? Kasi mga babae, labi na ka ng dugon, mga period nila, during period nila, no? Gusto nila sila ang tama, no? Diba? Boys, men, mga men. Napamada mga men? Yeah. Oy. Una, during menstruation nila, init kinagulo. No, init kinagulo.
Kung sa sugo, dapat tumano na to, mga boys, mga men. Ha? Not boys, men. Tumano na Ana, to. John. Okay, kung di na tumano na to, patay ta. Teacher, copy. Patay jud og dili magwan, dili mag tuman-tuman ta nila. Mag World War 3 jud. World War 3. Or during premenstrual station, ba? Init pa ilang dugo, anang ilit ang ulo. Wala nakapatay sila. Kulata sila. So mo din na ang study ng yun, premenstrual syndrome, no? So that is a theory, no? Theory lang, mga statement lang, no? Mga haka-haka, no? Mga ideas, di ba? Possible, no? Possible. Iba init ang ulo, mga babae. O nga kamo girls, no? No? Dapat kami po, ampingan po ninyo. No? Luoy po ang mga lalaki, ng mga men, no? Mga men sigma. Dapat ampingon ta nila. Kung gusto nila ampingan sila, ampingon ta nila, no? So, men, makinig, no? Advice ko sa inyo, men. Kita, mga lalaki. Build a garden of flora in order that the butterflies will come to you. Build a garden of flora in order that butterflies will come to you. No? Sabi na sa mga lalaki, by focus na sa self-improvement, no? Focus sa self-improvement, focus na sa atuang kuan ba, sa career, sa goal, kasi yung kumbaga dapat mag-build ta og garden of flora, kumbaga mag-focus na sa sarili ba, self-improvement. Dili it's not dili ko mo sa garden, meaning kita ba magkuanta, mag-build ta sa sarili, focus ta. Kasi yung butterfly, the more magud kita moduol sa babae, the more nga layuan ta nila. Una nga kita as a men, build a garden of flora in order that the butterflies will come to you. Kusa sila moduol bay pag natay mga hindot nga trabaho, di ba? Mga inana ba? So, men, ay makabalak ka. Sahay, natay time nga kunahon na ta ba nga, ako binaglab sa tuwa. Ba? Focus on self-improvement. Focus. Because the butterfly will come to you. Ay makabalak ka. Nara na yung the one dia. Share ko lang. Next, ano ba to? In Skou's study, comparing nutritional differences of delinquents and non-delinquents, the surprising major difference found was that delinquents drank more milk. Oh, grabe no? Delinquents drank more milk. Kumbaga, yung mga delinquent daw, alam na yung mga bata, mas dagan na kusog na mo na milk. Yawa no? That is the difference between delinquents and non-delinquents. That delinquents drank more milk, according to Skou's study. And see, low blood sugar, that is hypoglycemia. So lumabas yung hypoglycemia, 1949. Lumabas yan sa board exam. Hypoglycemia. Kapag bababa daw ang blood sugar, tataas daw yung criminal tendency ng isang tao. Hypoglycemia. Next. Question. Board question. Actual board question. Biosocial.